where a hero's welcome would be waiting for me, where the crowds will cheer when they see my face, and a voice keeps saying, this is where I'm meant to be. Like a shooting star, I will go the distance. I don't care how far. I can go the distance till I find my hero's welcome waiting in your arms. Ang kasulatan pong yan, mula nung sinaunang panahon pa, hindi mabibili sa anumang halaga. Subalit ipinapakiusap po namin sunugin nyo na ang sulat na yan. Ayaw niyong malaman ko kung ano nakasulat? Nakasulat po doon kung paano gamitin ang pana. Tanging ang hari ng Jushin lamang ang makakagamit ito. May kapangyarihan siyang pumatay o magligtas ng tagapangalaga ayon sa kagustuhan niya at ng langit. Minsan ko na rin nagamit ang panang yon sa konti ng Guanmi. Pero ang problema yung kasunod na bahagi. Yung pumpana, may kapangyarihang wasakin ang mga sagradong sagisag. Tanging ang pana mula sa langit lamang ang makakasira sa mga sagradong sagisag? Paano? Papanayin ko mga sagisag? Napakadali lang po. Kapag winasak niyo ang pana, mawawasak na rin ang lahat. Pero mukhang mahirap po sa akin. Kapag nawasak po yan, pati ang hari ng Jushin mamamatay. Ang sagradong sagisag, ang mga tagapangalaga ng sagisag, pati na po ang hari ng Jushin, lahat sila mamamatay. Yun ang dahilan kung bakit nakapalobya sa espada ni Jumong. Ang puso lamang ng hari ng Jushin ang makapagpapalabas niyan. Hindi po maaaring ihayag sa mundo ang ganung uri ng bagay. Kamahalan, pahintulutan niyo kami sunugin ang lihim na sulat na yon. Hindi ba nakapagtataka? Ang alin po? Bakit ang langit nagbaba ng kapangyarihan sa mundo? Tapos si Haring Huanong itatago lamang ito? At iiwan ng tulad nito sa atin? Di ba ang gulo? O ako lang hindi nakakaintindi? Kamahalan, huwag kayong magbibiro ng ganyan. Kamahalan, may natanggap po kaming ulat. Sinasalakay po tayo ng Bekje. Nakapasok na po sila sa ating hangganan. Patuloy na nakikipagdigmaan si Haring Asin ng Bekje sa Koguryo. Subalit sa bawat pagsalaki na ginagawa ng kanilang hukbo, patuloy silang pinipigilan at tinatalo ng lakas ang hukbong sandatahan ni Haring Damduk. Katulad ng inaasahan ni Haring Damduk,
Unti-unting bumagsak ang lakas at kapangyarihan ng Bekje. Dinagsa si Haring Asin ng galit mula sa kanyang mga nasasakupan dahil sa walang tigil ng digmaan at pagkaubos ng kanilang pagkain at yaman. Bago natapos ang tagsibol, bumagsak sa kamay ni Haring Damduk ang syudad ng Han sa Bekje. Isang araw pagkatapos bumagsak ang palasyo at syudad ng Han, nakipagkita si Haring Asin kay Haring Damduk ng buong kababaang loob. Lumuhod ka sa harap ng aming hari bago ka magmakaawang patawarin ang kasalanan mo. Dumating dito ang talo ng hari dahil may nais itong ipakiusap sa nagtagumpay na hari bago siya lumuhod sa kanyang harapan. Pakikinggan kita. Kabilang sa mga kapanalig ng Bekje ang kaya sa timog at mga himpilan ng Bekje sa kanluran. Kung nais mong sakupin ang mga bayang yon, magpapatuloy uli ang digmaan ng mahigit 1 taon bago mo yun magawa. Ano bang kalokohan yan? Kayo mga taga-Bekje nagsimula sumalakay sa aming bayan. At sa tuwing tumatakbo kayo at natatalo sa laban, hindi namin kayo pinarurusahan ng kamatayan. Alam kong hindi mo hangarin ang manakop, kundi maging kapatid ang lahat ng bayan. Kaya hayaan mong manatili ang Bekje bilang isang bayan upang hindi na maghirap ang mga nasasakupan ko. Ulitin mo nga! Ngayon mo lang naisip yung mga mamamayan? Anong kailangan mo sa akin? Panatilihing bayan ng Bekje? Hindi kaya nais mo lamang iligtas ang iyong sarili? Ako, si Asin ng Bekje. Malugod na lumuluhod sa hari ng Koguryo. Isinusumpa ako sa langit na maglilingkod sa inyo sa lahat ng oras at mananatiling tapat. Kunin niyo ang Bekje bilang nakababatang kapatid at kunin niyo ako bilang alipin ng Koguryo. Patayin mo ang iyong sarili. Gagawin kong hari ang nakatakdang sumunod sa'yo at pananatilihing bayan ng Bekje. Sa susunod na buhay, babayaran kong kabutihan mo. Maaari bang mahiram ang iyong patalim? Tutuparin ng hari ang kanyang pangako. Magtiwala kayo. Shooting star, I will go the distance. I will go the distance. Iisa lang ang ating paniniwala. Mula pa nung pamumuno ni Haring Jumong, magkapatid na ang bayan ng Koguryo